Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Michael Infante, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Michael Duong, at shoutout po sa iyo Idol Oliver Montalban. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, ilang minuto bago pa ang mga nangyari kay Elder Hyoyo, habang tinutukso ni Bongde Ala si Elder Hyoyo, ay gumamit ng telepathy si Bongde Ala para kausapin si Yuseong. Tinanong niya si Yuseong kung naririnig ba siya nito, nakaisip siya ng isang bagay pagkatapos gawin ang mga marahas na hakbang na ito. Tinanong naman ni Yuseong kung ano iyon, ayon naman kay Bongde Ala na kung naaalala pa ba ni Yuseong ang binasa nitong libro patungkol sa pagbaliktad ng daloy ng Qi noong nakaraan taon sa hindi opisyal na aklat ng kasaysayan. Tinanong ni Yuseong na kung ang tinutukoy pa ni Bongde Ala ay ang walang kabuluhang koleksyon ng mga kwento, sinang-ayon na naman ito ni Bongde Ala. Ayon pa dito na sa kabanata ng libro na iyon na ang titulo ay ang trauma, ito ay nakasaad tungkol sa mga panganib ng paghahalo ng Qi Ascension Technique. Ang karakter ng kwentong iyon ay nakaranas ng trauma sa panahon ng pagninilay at nauwi sa isang baligtad na daloy ng Qi tulad mo. Sinabi naman ni Yuseong na ngayon ay naaalala na niya ang libro na iyon, ngunit ano naman ang patungkol doon? Tinanong naman ni Bongde Ala na kung naaalala din ba ni Yuseong kung ano ang nangyari sa karakter sa kwento doon nang sinubukan nito ang isang Qi Ascension Technique sa kabila ng kanyang kalagayan. Ayon naman kay Yuseong na ano ang saysay ng pag-aalala patungkol sa kwentong iyon, kung binabalaan ba siya ngayon ni Bongde Ala sa panganib ng pwede modulat ng paggamit ng Qi Ascension ngayon mismo sa sitwasyon na meron sila, hindi ito ang oras para pag-usapan iyon at ang libro na binasa nila noon. Sinabi ni Elder Hyoyo kay Bongde Ala na mukhang masyadong kampante at nakakasigurado si Bongde Ala base sa mga salita nito. Sinabi naman ni Bongde Ala gamit ang telepathy kay Yuseong na alam niya na isang inutil si Yuseong pero di niya inaasahan na mas malala pa pala ito sa pagka-inutil. Makikita natin na mabilis nang sumusugod si Elder Hyoyo papunta kay Yuseong, at habang nababahala sa papalapit na si Elder Hyoyo ay tinanong na ni Yuseong si Bongde Ala na kung ano ba talaga ang gusto nitong ipahiwatig sa mga sinabi nito. Sabihin na nito ang lahat at huwag na magpaligoy-ligoy pa sapagkat nasa panganib na siya ngayon. Nakangiti naman na sinabi ni Bongde Ala na ang gusto niya sabihin dito na hayaan ni Yuseong na gamitin ni Elder Hyoyo ang teknik nitong essence drain kay Yuseong. Nagulat naman si Yuseong nang marinig ito kaya napapatanong na lang siya kay Bongde Ala kung bakit, kaya kahit na kaya ni Yuseong sanang iwasan si Elder Hyoyo ay hinayaan niya na lang ito na mahuli siya nito. Samantalang napapangiting aso si Elder Hyoyo sa inaakalang matagumpay niyang nahuli si Yuseong at sa wakas ay gagaling na ang mga pinsala na meron siya sa katawan gamit ang teknik na essence drain. Sinabi ni Bongde Ala gamit ang telepathy na hayaan lang ni Yuseong na gamitan siya ng teknik na essence drain ni Elder Hyoyo dahil sa pamamagitan noon ay matatalo niya si Elder Hyoyo. Kaya habang ginagamitan ni Elder Hyoyo ng teknik na essence drain si Yuseong ay napapangiti na lang ito. Sa isip-isip ng ating bida na ito ang isang bagay na hindi maaaring asahan ng sino-man na kalaban. Iniisip lang ng karamihan ng tao na mahina ang daloy ng Qi na meron siya. At iilan lang ang nakakaalam na baligtad talaga ang daloy ng Qi na meron siya. Wala sino-man ang mag-aakala na ang isang tulad niya na may mahina at magulong daloy ng inner Qi ay lalakas ng ganito at makakapasok pa sa Waryung Valley bilang disipulo, o na ang isang punit-punit na libro na nabasa nila na sinunog ng monghe kasama ng maraming libro sa Million Book Athenaeum nang wala man lang pagdadalawang isip na sunugin ang mga ito, ay ang magiging mismong bagay na makakatalo sa secret weapon ng monghe na si Elder Hyoyo. Sa kasalukuyan ay halos matamba na si Elder Hyoyo sa lakas ng pagsabog ng isang buong kamay nito. Sa ngayon ay wala na itong natitira pang mga kamay, nang gagalaitin na napapamura na lang si Elder Hyoyo sa isip nito. Sa isip-isip nito na isang bastardong bata si Yuseong. Bakit nagtataglay ito ng pagbaliktad ng daloy ng Qi? Paano nito nagagawang matuto ng mga martial arts sa ganitong klase katawan na meron ito? Ang subukan na paghigop ng Qi ng bastardong bata na ito ay pinasabog ang aking mga sisidlan. Ito ang natural na kalaban ng teknik niyang essence drain at nagkataon pa na isa ang bastardong bata na ito na nagtataglay nito.
Mabilis naman na inutusan na ni Bong Deala ang lahat na ngayon na ang oras para umatake, mabilis naman na sumugod si Gium Namgam papunta kay Elder Hyoyo, subalit agara na pinalipad ni Elder Hyoyo ang inkwil na nagtataglay ng teknik ni Master Honjin kung saan ay naglabas ito ng maraming malalakas na apoy, nagagalit na sinabi ni Elder Hyoyo na kung saan kumuha ng lakas ng loob ang mga ito na maliitin siya. Ngayon ay papatayin na niya ang lahat ng ito at sisiguraduhin niyang magiging abo ang mga ito, hindi na lang makapaniwala si Yuseong nang makita ang ginagawa ni Elder Hyoyo. Napagtanto niya na ang kina ito ay ang kini Master Honjin, sinabihan ni Ryohei-cho ang lahat na mag-iingat sa malakas na pag-atake ni Elder Hyoyo. Makikita natin na naglabas ng malakas na apoy si Elder Hyoyo na halos sakupin na ang buong lugar na kinaroroonan nila Bong Deala, samantalang agara naman na pinaikot-ikot ni Ryohei-cho ang spear nito at ginamit ang teknik na Hawk Spear Sect, Frost Hawk Spear Style, Ice Wall of the Heavens, kung saan ay makikita natin na nilamon ng malakas na yelo na pag-atake ni Ryohei-cho ang malakas na apoy na pinakawalan ni Elder Hyoyo na labis na kinagulat naman ito. Kaya napapaisip na lang si Elder Hyoyo na ang kapangyarihan na ito ay ang kapangyarihan ng Northern Glacial Palace, ngunit mas malakas pa ang kapangyarihan na ito. Kaya mabilis na naglunsad ng pag-atake si Elder Hyoyo gamit ang inkwil papunta kay Ryohei-cho habang sinasabi nito na ibigay ni Ryohei-cho sa kanya ang malakas na kapangyarihan na meron ito. Agara naman na naglunsad ng mga pag-atake sila Bong Deala at Gium Namgam para protektahan si Ryohei-cho, at dahil sa mga pag-atake na nilunsad nila Bong Deala ay nawasak ng mga ito ang inkwil na papasugod sana kay Ryohei-cho, at dahil sa mga ginawa nila Bong Deala ay naiinis na lang na napapamura si Elder Hyoyo at mabilis na sumugod para atakihin si Ryohei-cho. Subalit mabilis na sumugod si So-so, na naramdaman at kinabahala naman ni Elder Hyoyo ito, at habang papasugod ay napapasigaw na lang ng malakas si So-so, hanggang sa direktang tumama ang malakas na pagsipa ni So-so sa ulo ni Elder Hyoyo at sa sobrang lakas nito ay halos makasubsob na sa lupa si Elder Hyoyo. Sa sobrang galit ay tinawag ni Elder Hyoyo si So-so na isang bruha at naghahanda na ito para umatake, hanggang sa malakas nitong inapak ang paa niya, at naglunsad ng isang malakas na pagsipa na malapit nang tumama sa pagmumuka ni So-so. Nabahala naman si So-so nang makita ang pag-atake na ito sapagkat alam niyang hindi na niya maiiwasan pa ito. Sa isip-isip ni So-so na paanong kaya din ni Elder Hyoyo na gamitin ang teknik na Essence Drain gamit ang mga paa. Subalit bago pa man tamaan si So-so ng pag-atake ay mabilis na sumusugod ang malalakas na arrow papunta kay Elder Hyoyo, at sa sobrang bilis ng pag-atake ng arrow ay direktang tumama ito kay Elder Hyoyo kahit na sinubukan niyang iwasan ito. Sa isip-isip ni Elder Hyoyo na kung ang arrows na ito ba ay talagang hinahabol siya kahit na iwasan niya pa ito, malakas naman na sinigawan ni Yuseong ang lahat na magpatuloy sa pag-atake kay Elder Hyoyo at huwag na itong bigyan ng pagkakataon pa na makalaban. Napalingon naman dito si So-so at nagpapasalamat siya sapagkat dahil sa ginawang pag-atake ni Yuseong ay nailigtas ang buhay niya. Kaya nakangiti nitong sinabi na magpapatuloy na sila sa pag-atake kay Elder Hyoyo tulad ng gusto ni Yuseong. Kaya mabilis na ni So-so sinalo ang sandata nitong Ring of Sonata, at naglunsad ng pag-atake kay Elder Hyoyo, na nagawa naman na bahagyang maiwasan ni Elder Hyoyo ang pag-atake na ito. Naiinis na lang si Elder Hyoyo sa ginagawang mga pag-atake sa kanya ng walang tigil, hanggang si Ryohei-cho naman ang sunod na umatake at ginamit nito ang teknik na Horizontal Frost Hawk Spear Style, Thousand Frost Needles, kung saan ay may maraming mga yelo ang sumugod kay Elder Hyoyo, na nagawa naman na maiwasan ni Elder Hyoyo ito sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Subalit hindi pa tapos si Ryohei-cho at ginamit naman nito ang teknik na Bite of the Ice Dragon. Subalit bahagyang naiwasan pera nito ni Elder Hyoyo sa pamamagitan ng back tumbling, at mabilis na sumugod habang nakangiti na may hangarin ng pumatay. Habang nanlilisik ang mga mata ay sinabi ni Elder Hyoyo na plano niya pa naman sana na hayaan na mabuhay ang dalawang naggigandahan na dilag na mga ito at gawing kanyang mga babae na magsisilbi sa kanya sa henerasyon na ito, ngunit ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang patayin ang mga ito.
Hanggang sa naglunsad ng malakas na pagsipa si Elder Hyoyo papunta kay Ryoheicho habang sinasabi na ang sisihin ng mga ito ay ang kaibigan nilang si Yuseong sapagkat dahil dito ay mamamatay din sila, subalit nagawa naman na maarang ni Ryoheicho ang pag-atake na ginawa ni Elder Hyoyo, at habang hinaharangan ng pag-atake ni Elder Hyoyo ay sinabi ni Ryoheicho na isang kalokohan ang sinasabi ni Elder Hyoyo, kung sa tingin ba nito na magkakaroon siya ng kahit konting pagkamuhi kay Yuseong dahil lamang dito, hindi naman makapaniwala si Elder Hyoyo sa mga sinabi ni Ryoheicho at nagulat din ito sapagkat patuloy ni Ryoheicho hinaharangan ng malakas na pagsipa niya hanggang sa naglunsad ng malakas na paghiwa si Ryoheicho gamit ang spear habang sinasabi na si Yuseong ay niligtas ang buhay niya. Bahagya naman ni Elder Hyoyo na iwasan ng pag-atake ni Ryoheicho at hindi na lang ito makapaniwala na kahit ang babae na ito ay nahihirapan siya ngayon na kalabanin. Sa isip-isip ni Elder Hyoyo na hindi maganda ang nangyayari sapagkat ang kanyang kabuoang lakas ay bumaba ng husto, at nag-umpisa ang bagay na iyon dahil sa hiwa na natamo niya sa tiyan. May hindi tama nangyayari ngayon, parang tinatanggihan ako ng katawang ito. Ang dahil ba nito ay ang batang bastardong ito, o baka ang dahil sa sandata na gamit nito na nagawang mahiwa siya sa tiyan, sa ngayon ay hindi na pumapabor sa kanya ang lahat at kung magpatuloy ito ay baka ito na ang maging katapusan ng kanyang muling pagkabuhay. Subalit habang nag-iisip at nababahala si Elder Hyoyo sa mga nangyayari ay biglang sumulpot sa likod nito sa Soso at makikita natin na nanlilisik ang mga mata ni Soso na may hangarin na patayin si Elder Hyoyo, hanggang sa nilagay na ni Soso ang sandata nitong Ring of Cenote sa kanyang paa, at naglunsad ng isang pag-atake na kung tawagin ay Realms of Nothingness, na direktang tinamaan si Elder Hyoyo sa tagiliran at nasira ni Soso ang ibang inkwell na meron ito, kaya habang namimilipit sa sakit sa pinsala na natamo sa pag-atake ni Soso ay nababahala na lang si Elder Hyoyo sapagkat paubos na ang sandata niyang inkwell. Ngayon ay sigurado na siyang hindi na maganda ang nangyayari. Kapag nagpatuloy pa ang ganito ay siguradong katapusanan ng kanyang buhay, kaya agara na kinausap ni Elder Hyoyo ang monghe at sinabi nito na kailangan niya ng tulong ng monghe, subalit hindi naman nagustuhan ng monghe ang paghingi sa kanya ng tulong ni Elder Hyoyo sapagkat kahit siya ay nahihirapan sa sitwasyon na meron siya ngayon, nakangiti na sinabi ni Elder Hyoyo na bilasan na ng monghe at tulungan na siya nito. Kaya makikita natin na tinataas na ng monghe ang kamay nito. Napansin naman ni Elder Hyoyo na mukhang tutulungan na siya ng monghe kaya bahagyang nakahinga na ito ng maayos. Subalit biglang gumalaw ang natitirang inkwell palayo kay Elder Hyoyo na labis na pinagtaka at kinabahala nito, kahit na si Yuseong at Bongdeala ay nagulat at hindi din makapaniwala sa nasasaksihan nila. Makikita natin na kinuha ng monghe ang natitirang inkwell na meron si Elder Hyoyo. Napapatanong na lang si Elder Hyoyo sa monghe kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nito. Ayon naman sa monghe na hindi niya hahayaan ang mahalagang inkwell na ito ay tuluyan na din na maglaho kasama ng walang kwentang demonyo na tulad ni Elder Hyoyo. At dahil sa mga sinabi ng monghe ay lubos na nagalit si Elder Hyoyo at malakas na sumipa sa sahig. Nagagalit na sinigawan nito ang monghe at tinatanong na paano nitong nagawang pag-tradorin siya. Subalit biglang napahinto ito sa pagsasalita ng biglang makaramdam ng killing intent. Mabilis na sumugod si Yuseong papunta kay Elder Hyoyo. Nabahala naman si Elder Hyoyo dito sapagkat hindi niya inaasahan ang mabilis na pagsugod sa kanya ni Yuseong. Malakas na nilunsad ni Yuseong ang espada nito na Merumasa, na direktang tumama naman ito sa katawan ni Elder Hyoyo. At dahil sa lakas ng pag-atake ni Yuseong ay bumulwak na lang ang maraming mga dugo sa katawan nito. Mabilis naman tinawag ni Yuseong si Bongdeala at sinabihan nito na ito naman ang umatake. Kaya mabilis na sumugod na si Bongdeala habang sinasabi na masusunod ang hiling ni Yuseong. Hanggang sa ginamit na ni Bongdeala ang teknik na Reversal Shadow with Hazy Ki kung saan ay makikita natin ang aura ni Bongdeala na nagmistulang ang halimaw na Arachne kasabay ng pagpapalabas ng laso nito, habang ginamit na din ni Yuseong ang teknik na 10-weapon Demon Style with Awakened Being. Kaya makikita natin si Yuseong kasama ng malakas na hugis tao na dual mind technique nito na aura, at sabay na pinakawalan ni Yuseong at Bongdeala ang kanilang pag-atake na tinatawag na Envenomed Strikes of Justice, na direktang tumama kay Elder Hyoyo ang mga pinakawalan na pag-atake nila Yuseong at Bongdeala.
At dahil sa patuloy na pag-atake ng dalawa ay napapasigaw na lang sa sakit si Elder Hyoyo subalit nagagawa pa rin itong makatayo at hindi bumabagsak dahil sa makikita natin na naglalabas ng malakas na puwersa si Elder Hyoyo sa paa nito. Kaya nang makita ni Yuseong ito ay napapamura na lang ito, habang sinasabi naman ni Bong Deola na gumagamit si Elder Hyoyo ng Earth Key upang bahagya na suportahan ang kanyang sarili. Kaya kahit na nahihirapan si Elder Hyoyo sa malalakas na pag-atake nila Yuseong ay hindi pa rin ito bumabagsak at napapasigaw na lang ng malakas sapagkat hindi siya basta-basta matatalo lang ng mga ito, hanggang sa si Jium Namgang naman ang naghahanda para maglunsad ng malakas na pag-atake kung saan ay lumipad ito sa ere at tumawag ng malalakas na kidlat sa kalangitan, at nang maramdaman ni Elder Hyoyo ang kapangyarihan ni Jium Namgang ay lubos na nabahala na lang ito sapagkat alam niyang ito na ang kanyang katapusan. Makikita natin na malapit nang matapos si Jium Namgang para sa malakas na pag-atake nito. Sinabihan ni Yuseong si Bong Deola na wag ito titigil sa pag-atake para hindi na makaiwas pa si Elder Hyoyo sa gagawin na pag-atake ni Jium Namgang. Kaya habang papalapit ang malakas na pag-atake ni Jium Namgang ay napapasigaw na lang ng malakas si Elder Hyoyo dahil alam niyang ito na ang kanyang katapusan, hanggang sa direktang tumama na ang malakas na pag-atake ni Jium Namgang kay Elder Hyoyo, at sa sobrang lakas nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar. Tuluyan na nilamon si Elder Hyoyo ng malakas na pag-atake ni Jium Namgang at sa lakas nito ay nagsisitalsikan ang maraming mga bato at napapa-atras na lang sila Bong Deola, hanggang sa magkaroon ng maliwanag na ilaw dahil sa pagsabog, at kahit na nasa may kalayuan sila Soso at Ryohecho ay napaatras pa rin ang mga ito dahil sa lakas ng impact ng pag-atake. Kaya makikita sa buong lugar ng Jongjo ang malakas na pag-atake na nilunsad ni Jium Namgang, hanggang sa humupa na ang pagsabog kaya napapamoklat na ng mata si Soso. Makikita natin ang malaking butas ng pagsabog sa kinatatayuan ni Elder Hyoyo, at habang nakatingin sa bangkay ni Elder Hyoyo ay napapabuntong hininga na lang si Yuseong, hanggang sa napalingon nito sa kinaroroonan ng monghe habang sinasabi na isa na lang ang natitirang kalaban. Subalit biglang nagulat sila Yuseong nang mapagtanto na wala na ang monghe sa kinatatayuan nito at tuluyan ng tumakas. Ang natitira na lamang ay ang punyal na ginamit ni Yuseong na pangsaksak sa paa ng monghe. Ayon naman kay Bong Deola na nilagyan niya ng sapat na dami ng laso ng punyal na kahit na ang elepante ay mapapabagsak ng laso na ito. Kaya sigurado siyang hindi pa nakalalayo ang monghe ngayon, kaya sinabihan na ni Yuseong na kung ganoon ay habulin na nila ang monghe at huwag hahayaan na makatakas, hanggang sa napansin ni Yuseong na hindi pa kumikilos si Jium Namgang. Kaya tinanong ni Yuseong si Jium Namgang kung ano pa ang ginagawa nito, bakit hindi pa ito sumama sa kanila sa paghabol sa monghe. Makikita natin si Jium Namgang na nakatayo lang at nakatingin sa bangkay ni Elder Hyoyo. Sinabi ni Jium Namgang na mauna na sila Yuseong, may isang bagay lang siya na dapat munang gawin, pagkatapos noon ay hahabol na lang siya sa mga ito. Sinang-ayon na naman ni Yuseong ang hiling ni Jium Namgang, kaya nagpatuloy na sila Yuseong sa paghabol sa monghe. Samantalang tuluyan ng tinago ni Jium Namgang ang kayang espada, at magalang itong nagbigay ng respeto sa bangkay ni Elder Hyoyo, kung saan ang katawan nito ay pagmamay-ari ng ama ni Pyongwide na si Elder De na labis na nirerespeto at hinahangaan niya. Hinihiling niyang sana ay maging masaya ang mag-ama sa muling pagsasama ng mga ito.